Nauwi sa saksakan ang dapat sanay get-together ng mga dating magkakatrabaho sa Maynila. Sinasabing ugat ito, gantihan. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Bakit basta na lang sinaksak? Yan ang hinaing ni Nanay Susan sa pagpatay sa kanyang 25 anyos na anak na si Michael J. Pangilinan. Oktubre 1, mag-alas 5 ng madaling araw nang saksakin umano sa dibdib si Michael sa tapat ng isang bar sa Tondo, Maynila. Nagpaalam umano si Michael na pupunta sa get-together ng dating katrabaho, pero nauwi sa awayan sa isang bar hanggang sa saksakan. Kasi pa-traitor niya itong ginawa, no? Kung tutusin, tapos na yung away. Walang ano-ano, bigla niya lang inundayan ng saksak. Depensa ng 22 anyos na sospek, hindi siya kasama sa alitan sa bar. Pinagtanggol lang raw niya ang kapatid niyang binugbog at nawalan ng malay. Tinawag po ako ng mga barkada niya po. Dala lang po ako ng bugso ng damdamin po. Bakit? Dahil po nakita ko po yung kapatid ko po na ganun po. Wala pong malay po, taka binubuhat po ng mga kaibigan niya po. Nakaharap po ako napatugod pero di ko po ginisip na ganun po mangyayari po na nakawala po ng buhay yung inano ko po. Kwento pa ni Nanay Susan, nahulog ang kanyang anak matapos iangkas sa motor para masugod sa ospital. Pero sa takot raw ng kaibigan, iniwan ang kanyang dugo ang anak sa kalsada. Sabi po daw na anak ko doon sa nag-angkas sa kanya, pare hindi ko na kaya, nahihirapan na akong huminga. Pinasibat po niya yung motor na sa mabilis para madala po siya sa ospital. Pero bumagsak po yung anak ko eh. Hindi na daw po nila nabalikan yung anak ko dahil nga po andiyan daw po ulit yung may mga taong gustong humabol sa kanila para gantihan ulit. Naharap sa kasong murder ang suspect na napag-alaman na mayroong ding kasong may kinalaman sa illegal na droga. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.